Kung hindi nila kami pinangaralan na minsan nasasaktan talaga, kung hindi nila ginawa sa amin yun, baka wala kami dito. As in kami lahat na siyang magkakapatid, baka wala kami sa kung nasan kami ngayon. Sabi ko, alam ko, domestic helper, hindi basta kasi trabaho sa ibang bansa. The same time, yung father ko makikita ko na gano'n. Sa inyo nabanggit mo na ayaw mo tumigil. Gusto mo kumikit ng isang idea ng business na walang season. Ano to? Nakasalubong ko yung brother ko, pumasok sa pinto, paloob. Bit-bit niya, sabi ko, ano yan? Sabi niya sa akin, Hello, Miss Wenda! Nice to see you again. Nice to see you again. So guys, introduce ko muna sa inyo si Miss Wena. Siya ang CEO, owner ng Batangas Premium dito sa Batangas City. So ito ang warehouse area. Nandito yung mga ano nila, mga raw mats. So, ito yung mga raw materials, mga powders, Oo. yung mga soy sauce and Ito yung everything. mga pang marinate. Then, ito yung mga tarpals na pinamimigay din natin to our distributors and resellers. Tapos, yung mga merchandises din natin na pinamimigay din natin to them. Okay. So, ito po yung mga awards natin. So, we've been Ay, good morning. awarded. Ayan. Ito po yung team natin. Ang mga naka-front sa atin. Team, si Miss So, Christina. Hello. Ayan. Ano? And the team. Hi. Ano ginagawa ng team for Batangas Premium? Actually, we have our marketing team, our sales team, yung logistic natin at saka purchasing, palabas-labas kasi sila. Like for example, si logistic ngayon, nagdi-dispatch siya for, meron tayong delivery for NCR and Cavite. Sila naman mga OJTs natin. Okay. May mga OJTs din. So, ito yung team ng Batangas Premium. This Ito is yung our office natin. office naman namin ni Sir Nico. So, if kailangan namin ng mga closed door meetings, like so dito kami nag-uusap. Ang ganda, ha? Thank Ang you, ganda. Madam. Tingnan niyo naman si Madam at si Boss nandito sa kanilang So, ito, ang dami niyo nang nakuha ang award, no? From 2020 Yes. hanggang 2024, grabe, nangungulekta na kayo ng mga From award. more than 15? More than 15 for only ilang years lang. 4 years lang. Excited na ako. Gusto ko nang makita ang mga longganisa. Punta tayo dun sa malaking komisari nila. Guys, nandito tayo ngayon sa mas malaking komisari ng Batangas Premium. At dito makikilala natin ang COO ng Batangas Premium na si Sir Nico. Tanong ko lang, no? Gaano karaming freezer tong nandito sa natin? Sa harap natin? Ito na ba lahat ito? Actually, ma'am, andito tayo ngayon sa location where we can store temporarily yung mga product na napoproduce sa loob. Okay. But we have cold room storage na nasa lipa siya and 14 to 20 tons of products pwede dong ma-store. Grabe. Kasi yung na dito lang, siguro mga 2 to 3 tons puno na yan. Okay, so Oho. aside dito, meron pa kayong cold storage na kayang mag-keep ng 15 to 20 tons. 15 to 20 tons. Oo, pero located siya, nasa lipa siya. Oo. So ito guys, hindi pa pala ito yung pinakamalaki. Second pa lang siya. Meron pa lang sila talagang mas malaki pa na cold storage kung tawagin. So ito So- yung mga sample product na lumalabas dyan sa production. Okay, so pakita lang natin no, kung ano yung itsura ng mga finished product ng frozen. So itong mga nakapack, ano siya, parang orders na o naka-per batch talaga pagka tinapos doon sa production, Nakaganito na po siya. So sa isang ganito, ilan ang Ah, laman niya? 8 to 10 kilograms, depende po sa variant. Per kilo tayo, hindi tayo sa per piece? Or Ayan. yung timbang niya nakasakto na rin kung ilang piraso? Yes po. So yung isang pack natin is 200 grams. Okay. So isang kilo, 5 pack. Pero itong hawak natin ngayon, ma'am, is beef Beef garlic longganisa. So meron silang beef garlic longganisa. Yes, Meron din silang pork garlic longganisa. Ito sa Nico, magkano lumalabas ang isang Ayan. pack? So yung original garlic longganisa natin, it costs 300 pesos ang SRP. Okay, 300 pesos ang SRP. Yes Pero pag
magre-reseller sila. Ayun yung bagong promo natin na Oo. 10 plus 10 or 20 plus 20. So, Ano ibig nakukuha- sabihin? Pag 10 plus 10, So, 10 kilograms, meron siyang 10 packs na free. okay. Pero you should, we must buy it by SRP. So, parang basically, ang kinita niya doon is yung free. kalahati. Yung free. Oo. Ayan. So, 10 kilograms, may free siya na 10 packs. Yes, po. Narinig ko may rewards pagka nakakuha ka ng ganong packages. Yes po. So, pagka 20 plus 20 yung pinurchase natin, so automatically magkakaroon ka ng account sa Kanegosyo app. Oo. Which is exclusively lang sa mga Batangas Premium Distributors. Oo. And ang kagandahan nun, once na nasa loob ka ng Kanegosyo app, you will redeem rewards. So, like merchant, like freezer, Oo. so travel. Wow, guys! Yan. Ito lang ang alam kong meat processing ng merong app. Doon na kayo o-order, doon nyo na makikita yung mga points ninyo at doon nyo malalaman kung ano na yung na-avail ninyo or nakuha ninyo ng mga rewards. So, sabi nga ni Sir Nico, pwede ka makakuha ng freezer at ang naka-ring ng aking ears is may free travel. Yeah. So guys, pagalingan lang sa pagbenta ng masarap na longganisa, makakabiyahe ka na. If you want to be a city distributor, so minimum of 85 kilograms lang per city. 85 kilograms, tapos magkano siya? So, more or less 22,000 siya. So, depende sa variant na ipopurchase kasi pwede siyang randomly kung Oo. ano yung gusto mong product, yun yung makuha. I-add ko lang po pala, Miss Christina. Doon inside ka negosyo app natin, actually, given na yon na merong mga tao na hindi alam kung paano magnegosyo, pero gustong magnegosyo. Tama. So, ang kagandahan doon, inside ka negosyo, meron tayo dong learning station. And Oh. yung learning station na yun, kung hindi mo alam kung paano gawin tong negosyo na to, ituturo namin sa'yo. Guys, hindi lang dahil may puhunan ka, maliit na halaga makakapagsimula ka. Kung hindi mo alam kung paano gawin, paano simulan, tuturuan ka pa nila kung paano magbenta. Sir Nico, ikot mo pa ako. Tour mo naman ako dito kung ano pang meron sa ating Batangas Premium Commissary the Second. Yes, yes. Sige, ma'am. Let's go, let's go. Let's go. Oh, ang lamig dito sa loob. Good morning po. Good morning. So, ito, Sir Nico, ito yung pork longganisa and then ito yung beef longganisa. Kasi paano yung pag-process niya? Tinitimbang din siya bawat isang per Yes, gram? ma'am. Ayun. Si Ate Rochelle. So, siya yung naka-assign para magtimbang. Okay. Ayan. Ang bango niya, no, naaamoy ko yung aroma ng garlic. Yes, ma'am. Alam mo na, di ba ang pinakasekreto sa masarap na longganisa is bawang, Yes, di ba? So guys, ito na yung ating finished product. Nandito na lahat ng variants. Nandito yung tocino alae. Tama, Sir Nico? Tapa Yes, ma'am. alae. Beef tapa alae. Beef tapa alae. Pork. Spicy. Guys, merong spicy garlic longganisa tayo dito. Garlic longganisa. At dito ako talagang na-starstruck sa triple garlic longganisa. Kasi usually pag sinasabi talagang longganisa, sa iba kailangan matapang yung strong yung dating ng garlic Pero ito ginawa nilang triple garlic longganisa. And meron ding spicy triple. Garlic longganisa and Yun beef yung- garlic longganisa. At ito yung sinasabi ni Sir Nico kanina na live salmon alae na available all through the year. So, mabibili natin siya ng naka-slice. Pero pag Christmas season, mabibili natin siya ng buo. Yeah. So, magkano ang pricing nito, Sir Nico? Ayan, so ranging yung price natin ng from 60 pesos up to... 60 pesos? Yes, 60 pesos lang po ito. 60 pesos? Yes. Meron ka ng garlic longganisa. Sir Nico, share mo naman sa amin saan mabibili ng ating mga consumers o sa mga interested na maging distributors or resellers ang ating Batangas Premium product. Our Batangas Premium products are available through our Facebook page. So, as in Batangas Premium sa Facebook page natin. And we have a website, www.batangas-premium.com. So, and I invite everyone to taste the best longganisa and other products, meat products from Batangas Premium. So ano pang iniintay nyo? Subukan ang Batangas Premium at alae. Makukuha nyo lahat ng masarap na hinahangad-hangad ninyo. Let's celebrate him! So kasama natin ngayon ang CEO at COO ng BPF or Batangas Premium Foods Meat Processing. So let's meet Miss Wena and Sir Nico. Hi sa inyong dalawa. So
Can you tell us please kung saan kayo lumaki? Tubong Batangas ba talaga? Childhood sweetheart ba kayo? Actually, parehas kami born and raised in Batangas. For me, I'm the eldest in the family, and yung mother ko was an OFW, and yung father ko naman is a tricycle driver, so we're not really well off. Nung college, kailangan ko pang gisingin yung tatay ko sa tricycle para humingi ng baon araw-araw. Kasi, Sa tricycle. Gigisingin mo ang papa mo sa tricycle mismo? yes. Bumabiyahe kasi siya ng tuwing gabi kasi nga hindi siya kumukuha ng angkisa. So, ang ginagawa niya, tuwing gabi siya bumabiyahe. And then yung binibigay niya sa amin na baon every single day. So, sabi ko nga, that moment, sabi ko, gagalingan ko talaga sa school para maparana sa kanila yung magandang buhay. Kasi mother ko, alam ko, domestic helper. So, alam ko na hindi basta-basta yung trabaho sa ibang bansa. The same time, yung father ko makikita ko na ganun. So talagang yun din yung fuel ko kung bakit ginagalingan ko during college days and nung tapos sa pag-aaral. Yun din yung fuel ko kung na talagang galingan sa buhay. Kasi alam ko, kailangan kong pagandahin yung buhay na kailangan ko para sa kanila. Pangarap ko para sa kanila. Ang definition ko ng mayaman dati nung bata ako, yung finish yung bahay. Kasi lumaki kami na yung may banig lang, tapos yung ilalim is yung hollow blocks. So kapag nakakita ko ng bahay na may kama, kasi wala rin kami kama, kapag nakakita ko ng bahay na finish, kahit walang pintura yan, hindi ko ang yaman-yaman nila. Yun yung definition sa akin ng mayaman dati. Kaya yun talaga yung kaunahan ko talaga pangarap sa pamilya ko na ibili ko sila ng bahay. Yung kumbaga na makita ko sila na komportable. How about si Sir Nico? Sir Nico, saan kayo lumaki? Siyang kami magkakapatid. Hindi kayong bunso. So parang that time, doon kasi sa community namin, alam mo yung uso yung utangan ng bigas. At lagi present yung family namin. Kasi since madami kami magkakapatid, yung kinikita ng magulang ko ay kulang para mapakain kami ng maayos. Ako, personal ko, after ko ng elementary, tumigil pa ako ng 3 taon bago ako nag-high school. Kasi ang thinking ko noon, kailangan ko tumulong din sa kanila. Bago ako nangarap ng malaki, unang nangarap din yung mga kapatid ko. Kung ano yung nakikita ko sa kanila, yun din yung namumodel ko. Na hindi po pwedeng ganito lang tayo. Kasi even dun sa kung paano i-treat nung lolo-lola, ng mga uncle. So parang hindi ko alam kung kasama kami sa pamilya. Kasi every time na may ganito, alam mo yung parang hindi kasama dun sa okasyon. May time kasi nung yung brother ko na hulog. Nahulog sa puno. Tapos, nagpuntahan yung mga tao, syempre, kasi nakikisyoso. Tapos, tumatakbo yung lola namin. Sabi niya, ano yan? Tapos nang nakita yung brother ko, sabi niya, akala ko ako ko yung Sino ako? So kung tutusin, apo niya yun. Oo. Pero sinasabi niya, akala ko yung apo ko kasi may favoritism. And since andun kami sa side ng parents ko, na ang sitwasyon namin is hindi maganda, so they're not treating kami ng mga anak niya na something special to treasure or to care. Sa pakiramdam ninyo, na base sa mga narinig nyo at sa nararamdaman ninyo, parang hindi kayo pamilya? Exactly. Alam niyo nung habang lumalaki kami, di ba lagi kong nababanggit, bad times create strong people. Strong people create good times. Kasi siyang kami magkakapatid. Lahat kami galing sa wala. Lahat, nabanggit ko, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ako lang ang nakatapos. At ang nagpapasok na sa akin is yung mga kapatid ko. Na 4 na kapatid ko, yung hindi mo na talaga sila nag-asawa ang hindi ako nakakagraduate. To survive yung education ko. So, ang nakakatuwa doon, kahit hindi sila nakagraduate, alam nila kung paano dalhin yung sarili nila. Na hindi na uli sila babalik dun sa pangungutang ng bigas. Hindi na uli sila dadating dun sa punto na yung ganyan yung treatment. And ang nakakatuwa lang doon, kahit wala na ngayon yung mga magulang namin, we're so proud. Nasa na yung magulang namin.
Kasi, siguro kung hindi sila yung magulang namin, baka hindi kami ganito. Ang lagi namin binabanggit sa amin, galingan nyo. Ano dahilan ng pagkawalan mo? Ang mother ko, sa sakit. So yung father ko naman, after 2 years, nawala din siya because of the depression nung nawala yung mother ko. Kasi kahit saan sila magpunta, lagi sila magkasamang dalawa. Yun yung, kumbaga parang hindi na kumpleto yung buhay niya nung nawala yung mother ko. So, ang nagpatibay sa buklod ng inyong pamilya ay yung pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. Kaya ang nangyari, yung pamilya ninyo naging buo. Na sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaanan ninyo, hindi yun naging hadlang para hindi nyo ipagpatuloy ang pangarap nyo. At lalo nyo pang pinag-ibay ang pagkamit ng pangarap ninyo na nawala ang magulang ninyo. Hindi kayo nawasak, hindi kayo nagotak-watak, hindi kayo hiwa-hiwalay magkakapatid. Kasi nananatili sa isip at puso ninyo yung pag-iisa sa inyo ng mga magulang ninyo. So paano naman kayo nagkakilala? Ayan. Actually, on our college days, meron kaming, dati kasi dancer. Dati dancer show, sumasali ko yung showtime dati, no? So, we've got a specific event na acquaintance party for all the freshmen during college. So, ngayon, kasama ko doon sa mga nag-participate. Siya yung choreographer. Tapos sabi, last day of rehearsal, sabi niya, kunin ko yung numbers nyo. Kasi, pag may kulang kayo sa costume, tawagan nyo ako. Doon na nagsimula yung conversation. So ano yun? Style ba yun? Ano yung number mo? Sabi ko ba yun? Talaga yun. Actually naman, hindi. So ano nangyari? After mo makuha yung cellphone number, isa lang ang tinawagan mo. Hindi, lahat sila actually tinawagan ko. But through time, so dun lang din na-develop and I saw something na I've never seen to other girl na nakikita ko. So, Ano yun? Ano yung nakita mo sa kanya na wala sa ibang girls? ayun. Hindi ko rin masabi, pero that time, hindi ko rin talaga, parang nahihirapan akong kunin yung number niya. Oo. Personally. So, ang ginawa ko doon, take the advantage. So, since ako yung choreographer, so ang ginawa ko doon, sabi ko, okay lang ba na makuha ko yung mga number nyo? Yan, kasi kung meron kayong kailangan props, at wala kayo, baka meron ako pwedeng ma-provide. Yan. So, ayun. So hindi pala totoo yun. Andun na, nung gabi na, tapos na yung sayaw. Actually, may nakuha kaming place doon. Kaya, we celebrated. Kaya, we are the first place tayo nanalo. Inspired. So, kami yung nanalo. So, ginawa ko rin yung pagkakataon na yun para magpa-picture sa kanya. Ayan. So, sige, picture tayo. Actually, hanggang ngayon, nasa akin pa yun. Oo. So, first picture na hindi pa kami nagkakausap kahit anong nagtungkol sa relationship. Kailan kayo naging official? So paano naging parang naisipan yun na, sige, tayo na to? Ay, parang naging kami ng, not literally na, sige tayo na. Tapos parang na-discover na namin, kami mismo na, on na kami. Oo. Ayun. So, ayun, doon nag-start yun. Pero, Sige, yung modern way ng tigawan. Okay na? So, visual na, ano bang nagustuhan mo kay Federico? At sige tayo na ang sagot mo sa kanya? During, yung freshman days, supply tayo sa mayroon tayong sayo na ganyan. Magaling sumayaw, syempre. One point, no? Oo. So, Tapos- nataka ka pala sa Tapos sobrang gentleman din. Nakaka-amaze yung ganun. Tapos crush siya ng mga friends ko. So, doon ganyan na napaibig sa galing niya sa pagsayo at pagiging gentleman niya. Yes. At saka, Parang hindi ka sure. siguro, pinaka-greatest doon ay sobrang, yung discipline and pride. Doon sa practice talaga namin, hindi siya yung katuwaan lang it's really a serious thing. Oo. So parang, we will win this. So, I think nadala namin hanggang ngayon sa relationship to really go full out whatever ko naman yung gusto namin. Discipline towards one thing na you wanted to achieve. Okay. So, parang naging isa kayo doon sa ganong goal. Parang discipline and parang
pareho tayo dun sa gusto nating ma-achieve. Yes. Kaya kayo nandito ngayon sa isang, alam mo yun, successful na industry. Pero question freshman, so ibig sabihin from freshman hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yun. So ilang years yun? Ilang years na kayo together? 12 years. Wow! 12 years! So, nung nag-10th year anniversary ka, celebrate na kayo. Kasi, di ba, pag umabot na 10 taon ngayon, considered as parang golden age sa iba, eh, di ba? Nung nag-10 years kami, nasa deliver kami dalawa. Oh! So, nagtatrabaho kayo. Trabaho. Ano pa, during pandemic. Pandemic. So, 10th year anniversary, nagde-deliver kayo. Paano nyo ba nasimulan itong negosyo ng Batangas Premium? Actually, during pandemic season, which is 2020, doon talaga kami isip ng isip ano ba yung pwede namin gawin during that time na makaka-contribute kami sa family. Number one, yung family ko, kita ko din kung paano yung hardship ng father ko during pandemic season na ayaw niya din na mawawalan kami ng fund during that time. Sinasabi niya kasi sa akin, huwag ka nang bumalik ng Maynila, may makakain pa naman tayo dito. So, mayroon kang trabaho during pandemic, may job ka. Yes. Anong career mo sa Manila? Actually, I'm a project engineer in Manila. So, yung malalaking 5-star hotels and casino in Manila, mga nahawakan ko na yung mga projects doon. So, ang ganda ng karera, sobrang ganda ng karera. May hawak akong mga engineers, Oo. madam naman, kumbaga, naman ka doon sa ano. Pero, nung pandemic, stop lahat yung construction, stop lahat yung mga projects. So, yun na yung time na wala Bumalik ka pumakasok na. Pero nasan si Sir Nico that time? Same din. I think March 2020, nung kailangan nung pinauwi lahat. So, magkasama pa rin kayo dun sa work sa Manila? Yes, tama. Tapos parang na-stop yung trabaho doon, bumalik kayo ng Batangas. Sabay pa rin kayo. So, paano napunta na nagsisimula, na gusto niyo magsimula ng panibagong venture or magbukas ng sariling negosyo? Lumaki kasi sa point, Madam, last 2020, wala talagang operations. Sabihin talagang wala kaming work. Kumbaga, doon namin na-realize na, okay, ano yung gagawin naman natin ngayon? Sabihin natin na, yes, engineer tayo in Manila, but it doesn't necessarily mean na wala tayong pwedeng gawin dito sa Batangas kung wala tayong trabaho sa Manila. So, doon na nagsimula kayo magbenta-benta ng kung ano-ano, face mask, alcohol, So, anything na talong, kayo pangga, Talong? ukay. Nagbenta kayo ng talong. Paano nyo ipilit yung talong? Inilako nyo? Pero Online? Ganon? may online, siguro kapag makikita nyo pa sa Facebook ko, siguro doon pa yung post ko back in 2020 during pandemic na nag-send pa ako kasama yung mangga at mga talong. Ay, grabe. Si Sir Nico naman. Ayun, katulad nung sinasabi ni Ma'am Boy, so pagka may, halimbawa, ano ba yung pwede natin itanda? So, sige, order ako ng neoprene face mask. Tapos ang gagawin niya sa akin, ELBC. So, bibili kami sa Rizal. So, ang gagawin niya, ganito ang presyo, ganito mo ibenta. Ako naman, lahat ng kakilala ko, text ako ng text, message ako ng message. Tapos every time na meron ako nakikitang tao, offer ako ng offer. Disregarded sa akin yan kung may pera o wala. Basta ako ng parang gano'n. And nakakatuwa kasi kumikita kami sa face mask. And even yung alcohol, ganun din. Benta. Then sinasabay ko na, kasi that time ako nag-aalaga sa father ko eh. Na yun yung na-stroke na siya nung simula na siya na-depress. And I have a knowledge when it comes sa bargaining. Tanda-tanda ko nun, walang pwedeng magbukas na establishment sa bayan. So, ibig sabihin, walang bukas na barbershop. Ang ginawa ko doon, hinanap ko yung lumang gunting ng tatay. So, and nag-post ako, gupit, 50 pesos. Imagine, nakaka-18 heads ako isang araw. Isang araw. So, parang okay din siya. Kasi parang kumita ko nung nasa 900. Malaki na yun. 900 pesos isang araw, pero sobrang pagod ko. Pagod Pagod ako. Kasi sa gabi parang ang ramdam ko, yung likod ko parang wala na akong pakiramdam. Yung baywang ko wala na siya. So, ayun. And then, actually doon na nabuksan na paano ako magkaroon ng negosyo na hindi ako ganun sobrang pagod. Oo. Anong Okay. isip ninyo
Negosyo. At saka wala rin season. Oo. Kasi yung alcohol, yung face mask, Oo. pagkatapos ng pandemic, baka wala nang bumili. Tama. Yung ukay-ukay, kapag wala nang maipadala galing ibang bansa kasi uuwi ni mother niya, wala na rin yun. Oo. Yung talong, yung mangga, seasonal din. So, ginawa ko doon, abang yung bargaining, tuloy-tuloy din yung pag-aaral ko. Ayaw kong mag-settle for less. Ayaw ko kung ano lang yung nakikita ko, yun lang. Oo. And yun yung nagbigay din siguro ng habit sa akin na mag-isip kung ano ba yung gusto kong ibenta na wala siyang season. Okay. So, Sir Nico, nabanggit mo na ayaw mo tumigil. Gusto mo umisip ng isang idea ng business na walang season. Ano to? Yung bahay namin, elevated siya, hindi naman siya naka-second floor. Paglabas ko ng room, makasalubong ko yung brother ko. Pumasok sa pinto, paloob. Bit-bit niya, sabi ko, ano yan? Sabi niya sa akin, frozen, pambenta daw. Parang bigla akong... Sabi ko, parang may sumagot. Parang may sumagot kasi yung pag-iisip ko anong ititinda, anong ibebenta, anong paninda. Pag yun, nag-isip ako ng gano'n, hindi siya mawala sa isip ko kahit kumakain ako, kahit nag-CCR ako, kahit nagwawalis ako. Isip ako ng isip yun. Nung narinig ko yun sa kanya, habol ko yun papunta dun sa refrigerator. Tapos, tinanong ko sa kanya, kasalubong ko na bumalik na. Sabi ko, nasaan na? Nandun sa rep. Sabi ko, sige, tingnan ko na lang. Pagbukas ko ng rep, iba yung nararamdaman ko. Tapos, hinawakan ko. Nangyari talaga yun sa akin na nung hinawakan ko yun, nabivisualize ko na ang daming freezer, ang daming chest freezer. Parang ang daming pumasok sa isip ko na ang magagandang mangyayari. Parang nagkaroon ako ng pag-asa, nabuhayin ako, parang bigla akong naging excited. Ang ginawa ko doon, kinuha ko ang cellphone ko, tawag agad ako sa kanya. Alam mo yung intonation ko na tuwan-tuwa ako, excited ako. Tapos alam mo yung sagot niya, hindi po pwede yan. Unang-una, yung isang chest freezer, it cost 14,000 pesos. Sabi niya sa akin, alam mo ba kapag ka nag-pay tayo, parang isang buwan ng buhay ng tatay, yung sacrifice. So sabi ko, oo nga, tama eh. Tama naman talaga. Kung ginawa ko doon, nag-decide ako, bumili ako ng worth 1,000 pesos ng lumpesa. Pero yung 1,000 pesos na yun, alam mo yung ang hirap bunutin? Oo. Kasi yung 1,000 pesos na yun, parang ang nakikita ko doon, hindi siya 1,000 pesos lang. As in, sobrang laki. Sabi ko, hindi. Kailangan may gawin ako. Yun yung focus ko doon. Kailangan may gawin ako ngayong araw na to. Kasi nga, nag-build ako doon sa option 1. Sabi ko, dito ako sa option 2. So, nag-take ka ng risk. Take ako ng risk. Yung 1,000 pesos na yan, baka maaaring sa iba, maliit lang yun. Total, sadya naman, maliit lang yun sa iba. Pero sa akin, nung time na yun, sobrang laki niya. So, ang ginawa ko doon, bumili ako worth 1,000 pesos. Balik ako sa bahay, nandun siya. Sabi ko, hahatiin ko to. Sa iyo yan, sa akin to, pagalingan tayo magbenta. Nakita ko talaga yung freezer namin. Pag-uwi ko talaga, pinatas ko yung longganisa sa freezer namin. Tinitingnan ko, sabi ko, nag-uulam kami ng longganisa. Pero before that, minessage ko ulit yung mga binibentahan ko noong una. Yung mga binibentahan ko na sa face mask, mga tiyahin, mga kaibigan ng tiyahin, o kung sino man ang nakilala ko. Sinzoned ako. Hindi na ako pinapansin ng mga, ng mga sinendan ko ng product. Oo. Kasi nabentahan nila. Nabentahan. Parang feeling nila, pag minessage mo sila ulit, bebentahan Bebentahan na lang ulit sila. So, ano nangyari? So, ang nangyari doon, parang 1 week na, wala pa rin akong progress sa sales. Parang ang bumili lang yan yata sa akin yung kapitbahay ko. 1 pack lang yun. So, ang daming, sobrang dami na puno-puno yung freezer namin. Tapos, bilang siya tumawag sa akin, sabi niya, Paubos na ang longganisa ni Sir Nico. ubus na, tapos may restock pa siya, 40 kilos. Wow! 40 kilos. Ang galing na, Sir Nico. Paano mo nagawa yun? Ang ginawa ko kasi doon, since ako sa mga tao yung, alam mo yung, sabi ko nga, parang kahit hindi kita kilala ngayon, siguro mga 5 to 10 minutes. Close na kayo. Close na tayong dalawa, parang gano'n. So, ginagawa ko doon, benta lang ako ng benta. Kung ayaw mo, wala akong pangit na nararamdaman. Kung i-reject mo ako, wala akong pangit na nararamdaman. Friends pa rin tayo, parang gano'n. So, until such time na meron akong nakausap na isang negosyante, nagluto ako, tapos pinatikman ko sa kanya. Tapos sabi ko, sir, yun yung product ko.
Hindi nyo yung babayaran. Tikman nyo lang, sabi ko. Oo. Kasi baka hindi nyo pa yan nakikita, sabi ko, yung product na yan, I guarantee, ang sarap niya. Oo. Sabi So, ko ano na nangyari, order siya, 36 kilogram. So sa mga gusto magbenta, ang unang-una niyong gagawin, kailangan maniwala kayo sa binibenta nyo. Pag naniwala kayo sa binibenta nyo, maniniwala na rin yung ibang tao sa binibenta mo. So paano mo napalaki? Nag-create ng promo, nag-create ng package, pinasok namin sa ads. Okay. Nung pumutok na yun, nung una parang hindi pa kami naniniwala na may bibili ng ganong kadaming longganisa agad sa isang bilihan. Tapos hindi pa nila natitikman. Hindi nila alam kung anong itsura, hindi nila alam kung saan ginagawa kasi pandemic. Basta kami, naniwala na lang kami may bibili yan. Nagsimula yan doon sa package na 10 plus 3. So parang naging 13 kilograms, yung 10 kilos lang ang bibili mo, may libre kang 3 kilo din ang kita mo. May libre pang face mask. May libre face mask ka rin. Kasi wala naman may bid parang madam ng face mask kasi nga ano na siya eh. Kumbaga, yung Oversupply na. Congested na yung... Oversupply na. So paano nyo naramdaman na eto na to, lalaki na tong negosyo ko na to, lumalaki na yung income natin? Anong level na yun? Nung naramdaman nyo na gano'n? yun yung point na yung salary namin combined in one day, nakukuha lang namin in one delivery na 30 minutes lang namin. Ay, grabe. I-times mo yun sa ilang beses sa isang araw. Ayan. Kaya ang dami pa namin sunod na delivery, so doon namin realize, wow, Pwede. pinapagalitan pa nga tayo sa opisina na kami, ano, no? Tapos, grabe yung stress pa kasi engineering, iba yung level of stress sa engineering, sa project engineering. Pero dito, Ease and flow. Yeah, ease and flow. Basically kasi, ma'am, may binabasa siyang The Secret, Oo. yung law of attraction. Mm. Nung time na yan, tanda ko, nasa loob lang kami ng kwarto. Wala kaming opisina, wala kaming gawaan, wala kaming sasakyan, kahit ano wala kami. As in, kung meron man doon, kami lang dalawa yun. Ngayon, since nababasa yung law of attraction, attract lang kami ng attract parang ganito. Good morning, good morning, good morning. Sabi niya, ba't ka nagkaganyan? Sabi ko, huwag kang maingay na sagot ko ng production ng good morning ako sa mga tao. Yeah. So parang ina-attract ko siya na merong production. Oo. Merong production. Pero basically, hindi ko pa alam kung paano gumawa ng longganisa. So parang, ini-imagine mo lang na meron kang production team? Yes. So nag-good morning ka sa kawalan? Nasa loob lang ako ng kwarto, panay ganun ko. Then, she responds. Sabi niya sa akin, Ba't basa-basa ka lang pumasok? Opisina ko to. yeah. Ay, hindi good morning ka na wala. Parang gano'n, buhangin yung kausap mo. Hangin lang. As in, parang minamanifest ko lang siya. Inaano ko lang siya mismo sa sarili ko. Niraramdam ko. Kasi sabi nga, kung pag maramdaman mo na nandun ka, makakarating ka doon. Pero ngayon, realidad na siya, tama ba? Yes. Lahat ng sinasabi mo ng mga high-high na sa production, totoong tao na sila. And how many employees do you have now? So, as currently, 25 sila, office and production. Oo. Pero nung time na 6 months, nung nag-hit siya ng 16,000 kilograms in a week, 60,000 kilograms longganisa in a only. week. Mga ilang pirasong longganisa yun? So, times 1,000 plus. 60,000. 60,000 plus Hmm. na longganisa. Packs! In a week. Yes. Una, nag-start kami 300 kilos lang ang order doon sa sariling manufacturing natin. Yung tayo na yung gumagawa. Then after a week, naging 600. Tapos nung time na yon, 6 pa lang yung tao. Sabi ko sa kanila, naniniwala ako, alam mo ba yung kayong 6 na to, magiging 100. Yun na rin ang visualize. Binivisualize ko siya, sabi ko, alam niyo ba, nadadami kayo ng ganyan. Hindi sila naniniwala. Tapos sabi ko, alam niyo ba yung ginagawa ng 300 kilos na yan? Dadating yung time, isang araw, 3 tonelada yung gagawin niya. Sabi niya, ang dami naman yun, sir, parang napaka-imposibleng mangyari. Sabi ko, oo nga, mangyayari yun. Sabi ko, ganun. In 3 months time, pagkatapos ginawa na to, nangyari yung lahat. So it's all in the mind talaga. Ilang beses na minention ni Sir Nico, kung ano isipin mo yun ang mangyayari. Kaya be careful kung anong iisipin mo dahil yun talaga magmamanifest sa'yo. Kaya biglang lumobo ng ganyan kadami yung tao.
Kasi kahit wala ako dito, pag nakikita nila na hindi kakayanin magawa yung ganitong kadami, mag-hire agad sila. Kaya ang nangyayari, hindi nila kilala ako, hindi rin kilala ng mga tao si Mameng. So dumami ng ganyan karami yung tao na naglalakad ako, na may mga papasok ng mga lalaki, na may papasok ng mga tao na sama-sama. Yun pala magtatrabaho dito, tapos yung makikirana ko, hindi nila alam na kami yung may-ari kasi sa sobrang dami na talaga ng tao. Ang nakakatuwa doon, yung dating binabanggit namin na nangihiram kami ng tricycle, in 6 months time, 3 yung logistic truck, tapos 2 yung private car, tapos yung freezer, yung machine, kasi that time, yung 1,000 pesos na pinag-umpisahan ko, yung isang freezer, it's worth 40 to 60,000. Yeah. So, kumbaga, nung nagkaroon ako, imagine kung that time, parang umabot na ng 15 piraso yung freezer. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Sabi guys, from 1,000 pesos, ngayon, meron ng logistic trucks, meron ng personal cars, marami ng freezers. So itong 1,000 pesos na to, magkano na katapat niya ngayon? In terms of assets, nasa ano talaga siya, nasa 8 digits. So from 1,000 pesos yung to worth of 8 funds. digits. So, ang laki na, no? Ang laki na, ang lawak na ng narating ng Batangas Premium Meat Products. So, saan na siya? Saan na siya kumakala? Saan ang distribution nito? Saan sa area na? All over the Philippines ba? O nandito pa lang tayo sa Luzon? Ano yung mga future plans? Actually, pwede niyo ma-avail yung products natin sa buong Luzon. Actually, available niya siya sa buong Luzon, Visayas. And ngayon, kakapasok lang din natin ang Mindanao. Just recently. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga manonood naman natin na gusto mo negosyo, may opportunity ba? Actually, yes, so we have business opportunities. We are open for exclusive distributors and resellers nationwide. So, it's good news that we are now open to Central Visayas and Mindanao right now. So, yun yung one of our greatest wins recently because we already have our FDA license to open this manufacturer at the same time, our certificate of food product registration. You can reach us at our website, www.batangas-cream.com or at our official Facebook page, facebook.com/BatangasCream. From 3,000 plus to 21,999, meron na kayong negosyo. And guys, sila lang ang kauna-unahan na narinig kong meat product company na merong app. So doon na kayo mag-update, tama ba? May mga rewards, kung meron kayong maiipon ng mga points, parang gano'n. Meron silang pag-travel, may mga incentive, may pag-freezer, lahat-lahat na ibinigay na ni Batangas Cream. Pati ko, alam ko wala na ang parents mo ngayon. Kung nasa harapan mo sila ngayon, anong gusto mong sabihin sa iyong mga magulang? Thank you. Kasi sa kabila ng mga pagsubok, kung hindi nila kami dinevelop na ganito yung pagkatao, baka wala ako dito. And kung hindi nila kami pinangaralan na minsan nasasaktan talaga, kung hindi nila ginawa sa amin yun, baka wala kami dito. As in kami lahat na siyang magkakapatid, baka wala kami sa kung nasan kami ngayon. Sabi ko, Mangwin, wala na akong parents. Yung mga bagay na gustong-gusto kong ibigay sa magulang, hindi ko na kaya ibigay. Kasi wala na sila. Sabi ko, ako as your partner, kung ano yung pangarap mo sa mga magulang mo, let's do it. Kasi ayokong dadating din sa time na mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ko na sana ginawa ko ng buhay sila. China, anong message mo para kay Sir Nico? Siguro, araw-araw ko na naman sinasabi sa kanya na proud ako sa kanya, ang galing-galing niya. At sabi ko nga kung whatever man yung na-achieve namin ngayon, hindi ko siya kakayanin kung hindi dahil sa kanya. Napaka-inspiring. Ang dami natin natutunan today and maraming salamat sa pag-share ng inyong experience, ng inyong humble beginnings. Ang dami natin mapapabawa sa ating mga viewers ngayon. And maraming salamat.
kita po ulit tayo sa ating off the record testing.